Magandang hapon. Ito po ulit ng iyong isang ina na um, mga buhay-buhay bilang isang nanay na kung maikukumpara natin nung tayo mga bata pa, kakaiba ang pagpalaki nila at pagpapalaki ngayon. Noon kasi mahirap, kailangan parang ang anak talaga ang mag-adjust sa magulang, kailangan mong sumunod. Ngayon, siyempre sa naranasan ko nung bata pa ako, hindi ko rin gusto iparanas sa anak ko ngayon. Gusto ko na mahalin nila ako, igalang nila ako. Hindi ko naman kailangan na yumaman. Kumain lang kami ng 3 beses ang araw, may pambayad ng ilaw, tubig, may pangbaon mga iba kong anak na nag-aaral pang 3. Hindi ko na kailangan yung malalaking bahay. Ano naman ang gagawin ko dyan? Parang maiksi lang naman ang buhay natin. Pag umalis tayo, anhin naman yan. Parang gusto ko naman na ipamana, mag-aaway lang ang anak. Kasi ilan sila? Hatiin, ibibenta. Di sayang lang effort. Buti sana kung malaking malaki, maganda. Hindi kasi ako pala pangarapin. Simple lang, mabuhay lang ng maayos, makapagsimba, makain, na wala kang tinatapakang tao, marunong makipagkapwa. Kung pwedeng tumulong ka sa iba, itulong. Kung pwede na wala man akong may tutulong na pera, pwedeng mga kamay, yung ginagawa ng kamay, malaking effort. Kasi lahat naman magkapera tayo dahil sa kamay, sa pagtatrabaho. Pwede naman kahit anong maitulong mo na mga kaibigan mo. Siguro marami din naman akong kaibigan na dumadamay sa akin. Pero kakaiba lang kasi yung sarili mong anak na hindi mo maisip kung kahit anong turo mo na ganito, ganon. Pag nagkaroon na sila ng kaibigan na iba, nakakuha sila ng ibang parang ugali, teknik sa buhay nila, kung paano sila mamuhay, nagagaya sila. So talagang ang tao ma-realize lang kung mali, kung ikaw ay magkasakit na, kung ikaw ay naghihingalo na, mamamatay na. Tapos eto na yung mga kamag-anak mo, anak mo, apo, pamangkin, ganyan. Niiyak sila kasi hindi sila naging good, or hindi sila naging bang body bang parang may kulang, parang nagigili sila. Kaso lang hindi naman natin maririnig nun kung wala na tayo, patay na. Para saan pa? Akala ko nga nun pag namatay ka, yung
nakikita ko na hindi naiiyak. Parang ano yun, parang tinitigasan lang talaga niya puso niya para wag makita sa tao na naiiyak. Pero ako kasi babaw, kahit kapitbahay lang, tapos ganyan, kahit pa paano nagkakilala na nagkasakit. Ako magipaglibing ako, eto ako, naiiyak na, pupunta, paglamay, ganun. Masayahan kasi akong tao, simple. Pero sa lahat yata ng ugali ko na marunong makaintindi, nakikinig sa mga payo. Parang bang gusto ko yung buhay na ano, na meron akong matutunan din sa iba, kung ano pa kaya ang maging kulang. Bang, kasi bawat tao, kahit kapatid mo, kahit kumare mo, kaibigan mo, magkaiba-iba naman tayo ng ano, naiisip, idea, o edi maging makapick up ka rin sa kanya, makapick up ka rin sa akin, kasi ganun ako. Hindi naman kasi ako na maanang tambang makayeme. Cowboy nga ako eh. Kahit ano, makapagkain, wala, kahit ano, walang pili, kahit saan pupunta, kahit mahirap, wala, kahit anong ipatrabaho, basta kaya, go 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 lang, ganon. Pero wala yatang nagmana sa mga anak ko. Wala yatang nagmana sa mga anak ko, nakakalungkot naman. Sa 7 kong anak, ni isa wala nagmana sa akin. Minsan nga sabi ko, anak, ang ganda ng boses nyo. Ako, kung ako lang talaga binigyan ng magandang boses, anak, gagamitin ko yung boses na yun. Mag-aaral ako ng kumanta para magkaroon tayo ng income, magkapera tayo. Kasi talagang ang hirap ng buhay talaga ngayon. Hindi ko alam kung anong higpit ng sinturon, hindi ka na makapagbayad ng SS mo, hilaw, tubig, hanggang napakamura ng sweldo, hindi tumataas. Bilang mananahe sa bahay namin, ay sa likod ko makina namin. Kaso ngayon, dahil ako ay malabo ng mata, hindi na po ako nakapagtahi ng diretso kung saan na pupunta. Kaya tambay bahay ako, nagkasakit nung last January lang nitong year. Nagpa-check up ako sa amang, na trace sa akin, mataas ang sugar, 200, tapos mataas ang high blood, may cholesterol, may diabetes, level 2 pa. Ko hindi naman, ewan kung, kasi kung magtrabaho kami hanggang 2:00 ng madaling araw, tapos 5:00 kailangan ko pang gumising para sa mga anak ko. Ayaw ko naman kasi silang pabayaan na sila lang magsaing, kahit man prito-prito na araw-araw na lang. Minsan pag masama pakiramdam ko, tinatrangkaso ako, sinasabihin ko sila, anak, bukas hindi ko kakayanin gumising, may trangkaso ko. Yun nagagawa nila. Pero kung araw-araw na ganun, kasi yung kusina, yung hugasan, yung kalan, eto na, nasunog na yung niluluto, ang ingay sa kusina, hindi ko rin matitiis. Kaya ano oras sila gigising, siyempre nag-aaral, kailangan 6:30 umalis na sila dahil naglalakad lang sila sa school.
tatlo pa sila, isang grade 12, isang grade 10, tsaka grade 8 ang bunso ko. Bala ko talaga magpa-opera sa mata. Wala akong kasama. Nakatawa nga nung January. Pero almost 1 year na kasi ngayon na hindi ko talaga makikita yung mga papel, yung mga sinusulat na maliit ng kagaya ng kunyari sa ospital, lalagay dun yung mga kung saan ka pupuntang sa medical, sulat pangalan, hindi ko talaga mabasa yun. Yung mga Xerox, mga by data, maliliit na sulat, birth certificate, basta maliliit na papel, mga resibo, hindi ko talaga nakikita. Nakasalamin ako. Ang taas na ng grade nito. Wala pa rin nagtry ako ng 300, 200, 250. Ano lang, parang itong salamin ko, para lang sa masilaw kasi, masakit sa mata. Lalong pag sa labas, tas yung ilaw, masakit. Nagluluha yung mata ko. Siguro kasi almost 2 hours lang ako natutulog halos araw-araw. Tapos minsan pag alis nila ng mga 6:30, siyempre nawala na yung antok mo. 7 o'clock, mag-ano ka na. 7:30 pa ako antukin. Medyo babalik ako sa tulog ulit. Ang pinakamatagal ko, mga 10. So, ilang oras lang yun. Mga 7:30 o 8, tapos 10. Di 2 oras lang. Tapos kanina 2 oras. Ng 2 o'clock to 5. 4 hours lang ang tulog ko. Bawat araw. Tapos trabaho na yan. Magtatahi na yan. Kasama na yung gas, plato, maglaba. Hanggang 2 o'clock ulit. Kaya siguro, mas mabilis lumabo yung mata ko na 52 pa lang ako. Mag-iisang taon na malabo. Ngayon, lalong malabo yung kanan kong mata. Ilaw na lang ang nakikita niya. So, ang nagagamit ko ngayon, itong kaliwa. Malabo man, pero kahit pa paano, kita ko pa rin. Wala kasing agad-agad na marami ka ng symptoms, kabado, takot, kaya hindi nakapagpa-doktor ng maaga.